no shame, only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli, nandito kami nagbabalik sa ating live podcast dito sa Danaro Gate, dito po sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po sa iyo. Ng gabi. So, diretso tayo sa ating pagtalakay sa nature ni Jesus Christ. Opo. Yung kanyang person and nature. Yung kanyang hypostatic union. Opo. At ang kanyang pagka-Diyos. Tingnan natin yung iba pang mga maling katuruan. Natalakay na natin yung Iglesia ni Cristo, no, na Arianism, na turo ni Arius na si Cristo ay tao lang, nilikha lang talaga ng Diyos. Binigyan lang siya ng kapangyarihan Opo. ng Diyos at saka ng kabanalan at ng karapatan na sambahin. Pero hindi naman siya kapantay ng Diyos. At siya ay, well, in fact, ay mas mataas pa sa kanya si Manalo, dahil si Manalo Opo. ay anghel, usugo sa makabagong panahon. Si Kristo ay sugo lang nung unang siglo. Si Manalo sa malayong silangan at sa makabagong mundo. Opo. Siya pa yung hinula pala dun sa Revelation na 4 na anghel eh. Sabi po nung ano. Tsaka siya yung ibong mandaragit Ayun po. sa Isaiah. Sa halip ni si Haring Ciro ng Persia, na yun ang tinutukoy, ay siya si Manalo. Opo. Yung kay Soriano naman po, Pastor, hindi niya ma-reconcile yung pagkakatawang tao ni Kristo at saka yung pagiging Diyos niya. Basically, si Soriano ay, yun nga, kinakalaban naman niya ang katuruan ng Iglesia ni Cristo dahil siya ay galing kay Perez, Nicolas Perez, na dating ministro na dinisiplina ng Iglesia ni Cristo. At ang hangarin ni Perez ay labanan naman yung doktrina ng pagkatao ni Kristo. Kaya ang kanilang katuruan naman, si Kristo hindi tunay na tao, kundi siya ay Diyos. Pero mas maliit na Diyos. Mas maliit na Diyos. Kaysa sa Ama. Opo, meron Pero pala. hindi siya tunay na tao. Yung kanyang katawan ay palabas lamang. Phantom. Phantom lang. O isa lamang parang multo Opo. na ginamit lang. Pero hindi totoo. Yun ang kanilang paniniwala. Opo. So yun, Pastor. So ngayon po yung ikatlong videos, ikatlong katuruan na tatalakay natin. Ito po ay kilala rin ito. Ito naman ay nagtuturo na si Kristo ay nanahan sa Kanya.
At siya na siya na si Jesus Christ sa Gentile setting. Mm. Tingnan po natin itong katuruan na to. Ano po natin. Epistle. Pastor, if you are claiming that you are the appointed Son of God, ibig sabihin po ba kapalit nyo na si Jesus Christ? Please help me, naguguluhan po ako. In the Gentile setting, si Jesus Christ may anak na. Hindi ko siya pinalitan, only gumawa siya ng tirahan. Kasi ang tirahan ng Espiritu, laman. Ako ang napili niyang tirahan. So naging anak ako, siyang nakatira sa loob ko, si Jesus Christ, ang aking naging ama. So ako, naging tagapagmana ng kanyang pagkaanak. Kaya binigay sa akin ng sonship, pinagkatiwala. So lahat ng mamanahin ng anak, galing sa ama. Ang ama ko ngayon, si Jesus Christ. Kaya sa Gentile setting, si Jesus Christ ang ama. Siya kasi nakatira sa akin eh. Ganyan din ang gusto niyang mangyari sa inyo. Maging anak din kayo. At siya rin ang maging ama. Magiging Kaya, Kristo din tayo. huwag na kayong yung Jewish setting, itabi na ninyo, hindi para sa atin yun, na para sa mga Hudyo yun. Hindi nila tinanggap. Ngayon, meron para sa atin sa Gentile setting. Here, Jesus Christ is not the Son. He is the Father. And He has chosen a body in which to live, and that is His appointed Son. And that's me. So, maliwanag yun. Okay. Pansinin mo, sinabi din niya na si Jesus din ang Father. Kasi nga ay ang doktrina ng United Pentecostal Church na pinanggalingan ni Kibuloy, kung saan ay dati siyang youth president, no? Overall president ng youth ng United Pentecostal Church. Ay ang doktrina kasi nila ay yung tinatawag na monarchianism, no? At ang monarchianism o monarchy, from the word monarchy, ang tawag nila ay, ang kanilang paniniwala ay iisa lang ang Diyos, kaya nga nagpapapalit-palit lang siya ng manifestasyon o ng kapahayagan. At ang Ama ay siya rin ang Kristo at Banal na Espiritu noong Lumang Tipan. So, nung Lumang Tipan, ang mode ng Diyos ay siya ay Ama. Ama. Ngayon, nung magkaroon ng bagong tipan, ang Panginoong Jesucristo naman ay siya rin yung Ama. Pero nagpalit siya ng kapahayagan bilang anak sa bagong tipan. Iisa rin yun. No? Ang lumang tipan na Diyos ay ang Ama, ang bagong tipang Diyos ay ang anak. Pero pareho sila, hindi sila dalawang Diyos. At noong lumitaw na ang iglesia, noong unang siglo, ang Ama at ang anak ay naging espiritu. Siya ay nagmanifest or nagpakahayag bilang Espiritu Santo. Ngayon, sa panahon ng makabagong iglesia, ay nire-restore ng Diyos ang tunay na iglesia, ang tunay na mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ni Kibuloy. Kaya si Kibuloy ang napili ng anak na siya ring ama. Na siya ring espiritu. Bilang tirahan ng ama, ng anak at espiritu. So kaya ang nakatira ngayon kay Kibuloy ay hindi lang si Jesus, kundi ang Diyos Ama rin. Pati ang Diyos Anak. Kaya siya rin ang ama, ang anak at espiritu. Wow. Dahil nananahan sa kanyang katawan ang manifestasyon na ito. Siya na ngayon ang bagong manifestasyon sa makabagong panahon, sa Gentile setting. Kasi sa Hudyo lang yun eh. So ang ama sa Israel din, ang anak sa Hudyo lang, sa Israel din, ang banal na espiritu sa Israel din. So siya na po ngayon. Ngayon sa mga hintil, siya yung manifestasyon ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu sa hintil. Kaya siya ang may-ari ng lahat ng bagay. So, yung po mga Griego pala na naging Kristiyano, siya ang siya ang ama. Siya rin ang ama. Opo. Kasi, di ba si Pablo po ang
ay sinugo ng Diyos ng tagapangaral, ang apostol sa Gentiles. So, siya ang version ng Kristo noong time na yun. Si Kibulo eh. Si Kibuloy din. Oo. Nabigo daw ang Kristo sa mga Hudyo eh. Nabigo, hindi siya kinilala. Mhm. Kaya Grabe pala ang pumili Diyos, uli ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu ng tirahan sa makabagong panahon para tanggapin naman siya ngayon. Opo. So kung noon nga nabigo ang tunay na Jesus sa mga Hudyo, eh siya ang magtatagumpay ngayon Oh. sa mga hintil. Pero sa tingin ko ay mukhang hindi nagtatagumpay, no? Opo, nakakulong. Nakakulong na eh. Pero ang sabi din niya ay sa lahat naman ng kulto, pag may nangyari sa leader, ay kanilang sinasabi na ito'y pagpapakasakit lamang ng tunay na lingkod ng Diyos. Dahil ang mga tunay na lingkod ay talagang uusigin. At walang propetang tatanggapin sa sariling bayan. Opo. So, di ba? So lahat ng mga kulto ay pag may nangyari, ay laging yun pa rin ay dahilan ng kanyang pagiging lingkod. Oh, pero pastor, ang pagkakaiba lang po nila, yung mga apostles noon, yung mga lingkod noon na nagpakamartir, wala silang kaso Na kriminal. na kriminal, ng gahasa o ano man. Ang kaso nila ay sa pangangaral. Yeah, sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Kaya hindi po pwedeng ikumpara ni Kibuloy ang kanyang sarili kay Jesus dahil si Jesus naman at ang mga alagad ay hindi naman gumawa ng kriminal Ay, na hindi siya gawain. Opo. Noong mga panlalamang sa kapwa, noong pangre-rape, noong pang-aabuso, o trafficking, human trafficking. So, malayong malayo kung Opo. ikukumpara yung ginagawa ni Kristo ngayon sa mga hintil sa tunay na Kristo na nanggaling sa Hudyo. Dahil ang Panginoon Kristo ay hindi man lamang nagsalita ng masama, nagbanta. Siya nga nagbanta eh. Babanta siya. Sabi niya, Papalindulin niya. papalindulin niya eh. Pag di Stop. kayo naniwala sa akin, wala kayong kaligtasan. Opo. At sabi pa nga niya kay Soriano nung nag-aaway sila, nag-aaway yan, yung dalawang yan eh. Sabi ni Kibuloy kay Soriano ay tutubuan ka ng sakit na nakapandidiri at lahat daw ng mga sumasampalataya sa kanyang itunuturo. Talaga. Kaya pag nagkatotoo, di ayos. Pag hindi, Pag hindi, parang iba naman po yata ang kinamatay ni Soriano. Kung siya'y namatay. hindi natin alam kasi wala naman talagang Balita. report na malinaw o conclusive na evidence doon sa kanyang dahilan ng kamatayan ni Soriano. Wala tayong pwedeng sabihin dahil mahirap mag-speculate. No? Pag wala namang statement mismo sila, may mga hinala pero hindi pwedeng hinala lang pagdating sa kailangan may pruweba tayo. Opo. Pero may mga ebidensya na kasi laban kay Kibuloy nung kanyang mga ginagawa. At hindi lang iisa, napakarami. May mga bata Marami na kaso pumunta pala pang Senado at talagang dinidescribe yung kanyang ginawang kriminal na gawain. Opo. Saka lumalabas po yung mga nabiktima niya talaga. At hindi lang isa, dalawa, tatlo. Napakarami kaso ang hinaharap niya. Opo. Na kriminal. At hindi niya pwedeng sabihin, ako'y inuusig lang, pinupolitika lang. Opo. Kaya hindi po siya pwedeng sabihin at paniwalaan na siya ang Kristo talaga sa Gentile setting. Ang naniniwala sa kanya, ang mga kulto kasi is, mayroon silang tinatawag na brainwashing bago ka maging tagasunod. At mayroong mind control. At ang pang-mind control ng mga kulto ay yung pananakot na hindi ka maliligtas. No? So pag hindi ka naniwala na ako ang ama, ako ang anak ng Diyos sa mga hintil, ay wala kang kaligtasan. Kaya kita mo ang turo niya, hindi kayo maliligtas. So mayroong form of fear, implanting fear in the minds of hearers. No? Nagtatanim siya ng takot na, oo nga, pag hindi ako sumampalataya dito, paano ko maligtas? Opo. Pagkatapos noon yung promises na gaganda ang buhay nyo, una, maliligtas kayo, ang kaluluwa nyo sa impyerno, tapos kayo ay magkakaroon ng magandang buhay, mga pagsubok, baliwala lang sa inyo. So, siyempre, talagang
katulad din ng prosperity gospel. Yung parehas din. Kasi si Kibuloy ay meron ding halong prosperity gospel eh. Kasi nga siya ay galing sa Pentecostal. Kaya ang Pentecostal ay ang isang distinction o distinctive ay sila ay nangangaral ng feel good message at kasama doon yung pagkakaroon ng masaganang buhay. At pag nagbigay ka ng ikapo, ay dodoblihin yun ng Diyos o gagawing 100 o 1,000%. May kapalit, depende doon sa laki ng iyong ibinigay. Kaya nakakapagpatayo ang mga kulto ng malalaking mga simbahan, struktura, at ito nga si Kibuloy ay mayroong pending na itinatayo, no, na sabi niya, ay sa kanya, ang pinakamalaking tanghalan o parang arena siya. arena sa buong mundo. No? Tinalon pa niya yung arena ng Philippine Arena. Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo. Nakikita ko nagkakaroon ng rivalry yung mga relihiyon sa Pilipinas, yung mga kulto. Yung mga kulto. Kasi nag-aagawan sila sa miyembro eh. Kumbaga nagpapasikatan para kung sinong ma-influence sa politika, kung sino ang mayaman, kung sino ang kilala. Opo. At kinikilala ng masa, akala nila ay mas makakaakit yon ng tao palapit sa kanila. Siyempre, talagang outwardly, maaakit ka. Kung ikaw ay after naman sa kanilang mga ino-offer. Pero ang tunay na Kristiyano ay hindi naman after sa kasikatan. Hindi siya after sa kayamanan, hindi siya after sa influence. Gahanap talaga po ng katotohanan. After sila sa katotohanan, sa salita ng Diyos. At sabi nga ng Panginoong Hesus ay, nakikilala ako ng aking mga tupa at sila ay aking pinupuntahan. At sila ay makikinig sa aking tinig. Dahil ang tinig ng Panginoon ang katotohanan. So ang hinahanap nila ay yung katotohanan, hindi yung mga bagay na mararanasan lang sa buhay na ito. Kundi yung makakapagbigay kasiyahan sa kanilang eternal na pangangailangan at kawalan ng kakontentuhan sa mundong ito. Ika nga, ang tunay ngang Kristiyano ay he is not content in this world. And his contentment lies in his relationship with the Lord Jesus Christ. And in the assurance that one day he will be with God for eternity. Yun ang tunay na Kristiyano. Hindi yung pansamantala lang na mga bagay ang kanyang ini-interest sa mundong ito. Tsaka po, Pastor, sila, ang batayan nila talaga na kayo sa Panginoon, kami sa Panginoon, kapag ka maraming miyembro. Pero, ang sabi po ng ating mismong ministry, no, ng Matthew chapter 7, verse 14, narrow is the gate. At kakaunti talaga po ang pumapasok doon sa daang matuwid, mahipot na daan. At yun yung mga piniling kakaunti. Kaya sila yung naghahanap talaga ng katotohanan. So, ganun pa man po, Pastor, pwede po ba nating masabi na itong si Kibuloy, yung kanyang teaching, although siya po ay, yung nabanggit niyo po kanina, monarchian ba siya? O... Modalist monarchianism. Yun po. Modalist din po siya. Pero monarchianism. Kasi dalawang monarchianism, yung dynamic. Opo. Yung tawag dito yung adoptionism. Yun yung dynamic monarchianism. Yun ay, ang ibig sabihin noon, nung dynamic monarchianism o yung adoptionism ay si Kristo ay inampon ng Diyos lang noong kanyang bautismo. Kaya siya ay naging Diyos din, pero iisa rin lang ang Diyos. Baga parang inadapt ng Diyos si Jesus. Magulo pala ang teaching nito ni Kibuloy, no? Modalist, nag-iba-iba po ng mood kasi, no po. Modalist din kasi mayroong mode ng Father, pero mayroong mode ng Son at ng Holy Spirit. Pero po, Pastor, may time na nag-exist yung Father, may time na hindi nag-exist yung Father. Doon sa dynamic. Sa dynamic, may time na hindi nag-i-exist ang anak. Opo. Kasi sa adoptionism yan, dynamic monarchianism, hindi siya Diyos. Pero doon sa bautismo, in-empowered siya ng Diyos
para magkaroon ng kapangyarihan bilang Diyos. Mhm. Yun. Yun namang modalistic ay si Jesus ay Diyos, pero dahilan lang siya ay isa sa manifestasyon ng Diyos. Kaya doon siya sa modalistic. Sa dynamic kasi ay si Jesus ay binigyan lang ng karapatan bilang Diyos. Yan po. Pero hindi tinatalakay kung sila iisa o hindi. No? Pero sa modalistic ay monarchianism ay si Jesus ay isa lang manifestasyon ng Diyos. Opo. Kaya mode. Kaya sa kanila, ang logos o yung salita ay hindi separate o personal na pag-iral, kung hindi ang mga terminolohiya na Ama, Anak at Espiritu ay mga iba-ibang pangalan lang para sa iisang persona. At yun ang Diyos. So, yung Father, Son, and Spirit are names lang, different names of one God. So, Father in the Old Testament, Son in the New Testament, and Spirit in the Church Age. Kaso nga lang ay dinagdagan ni Kibuloy. Siya yung naka-imbento nung bago. Pero galing yun doon. Kaya lang, ginawa na niya ang kanyang sarili na tahanan ng 3 manifestations na yon ng Diyos. Ay di, 4 na po. 4 na po. 4 na. 4 na pala ang... 4 na. Yung nga ang conflicting sa sinabi niya na kung kayo rin, tatanggapin nyo rin ng anak, magiging Diyos din sila. Diba? Dadami na pala po. Dadami na ang anak ng Diyos. So, magiging dadami ang Kristo. Lahat ng kanyang mga tagapakinig at mananampalataya ay magiging Kristo rin. May isa pa po tayong video, Pastor po. Okay, sige. Anong sabi dyan sa video na yan? Kibuloy din ba? Opo, kanya pa rin po ito. Pinalintulad niya sa sasakyan eh. Tungkol about ito sa Trinity, Pastor. Yan. Kasi anti-Trinitarian kasi sila eh. Well, tulad din ng magpaandar ka ng sasakyan. Merong makina, di ba? Amen. May tunog yung makina. Merong usok na lumalabas sa makina. Yung bang usok na lumalabas sa tambutso, yung makina at yung ugong ng makina, ilan yun? Ilang makina yun? Isa lang, di ba? Oh. Kaya yung sinabi ng Ama yung sinabi ni Jesus Christ na sabi niya kay Felipe, nanat ni Felipe, ang Ama, yung amang sinasabi mo dito, yung may boses na narinig. Tapos sinabi mo, sino yon? Si Felipe nagtanong din eh, ipakita mo nga sa amin yung Ama na narinig namin noon. Sapat na sa amin. Anong sabi ni Jesus Christ? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Bakit sinabi mong ipakita ko sa iyo ang Ama? Yung pong, I think sa 14 po yun nandyan, yung binanggit po niya. Very poor, very poor explanation of manifestation o Trinity, no? Opo, kasi oneness kasi siya eh. Ayaw niya lang Trinity. So, ang sabi ko nga, doon sa ating pagtalakay nung nakaraan, only those elect by God who are destined to be saved can understand Trinity. Kasi the doctrine of Trinity is doctrine of God yan eh. Opo. So we cannot fathom or fully understand the mind of God. So that's why there's no one single, coherent, understandable language that can describe God. So yan ay isa sa mga nature ng Diyos na siya ay may 3 persona. Kaya sa atin, ang ating pwedeng ilustrasyon na mauunawaan natin ay sa mundo ng matematika, di ba? Opo. Yung formula na ginagamit ng iba para tayo paratangan na tayo ay naniniwala sa 3 Diyos. Kasi pinaplas nila. Opo. Parang God the Father plus God the Son, 2 na. Plus God the Spirit, 3 na. So 3 equals 3 gods. Ngayon, pag sa division at saka sa multiplication, hindi lumalabas na ibang number eh. So 1 divided 1 divided 1, 1 pa rin, di ba? 1 times 1 times 1, 1 pa rin. Opo. Pero minumultiply mo. Pero may 3. Pero hindi mo mahati. Diba? Oo, Hindi mo di ba? rin siya mahati-hati. Hindi mo rin siya mamultiply, di ba?
So talagang may nag-i-exist na isang Yun ang ano nun. formulation na hindi kaya ring i-explain ng napakaliwanag na paanong yung isa, minultiply mo sa isa, dapat dalawa. Opo. Pero isa pa rin. Diba? Opo. So, hindi pwedeng gamitin yung subtraction at saka yung addition. Pero magagamit mo yung division at saka ang multiplication. Kahit i-divide mo ang Diyos, hindi po rin ma-divide. Kahit i-multiply mo ang kasi Diyos, one, ano po? isa kasi siya 1 divided, Paano mo siya divided by i-divide? 1. 1. O, di ba? Paano mo rin siya multiply? Iisa siya. Opo. Ngayon ay nag-i-exist yung concept, but you cannot fully comprehend. Opo. Why? Lalo na pagdating doon sa doktrina ng Trinidad. Pero bakit natin pinaniniwalaan ang Trinidad? Is because it's very clear in the scriptures yung konsepto na yon. Yung concept ng Trinity, napakalinaw sa salita ng Diyos. Una doon sa Genesis, pakibasa mo nga, ulitin natin yung ating explanation. Para maging malinaw. Sa Old Testament, sabi ni Kibuloy, wala doon ang Espiritu. Ama lang. Naroon ang Espiritu Genesis chapter 1, verse 1 at verse 2. And then chapter 1, verse 26. Okay, pakibasa. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kaniliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sa 26 po. Just yan. Dito muna, makikita natin, sa pasimula ay Diyos. Alam mo ba ang term na ginamit ng Hebrew word or Hebrew language doon sa salitang Diyos ay Elohim. Elohim. Ang word na Elohim ay one of the most common names for God sa Old Testament. Makikita natin laging ginagamit yung salitang Elohim. At yan ang ginamit dyan sa 1:1 ng Genesis. At ito'y lumabas ng 2,500 times sa Tanakh, sa Old Testament. At ang ibig sabihin ng Elohim ay one of strength or power. Isa na makapangyarihan at walang hanggan at nakakaalam ng lahat ng bagay na nagpapakita ng kanyang gawain bilang manlilikha, tagapagbigay ng lahat ng pangailangan at hukom ng buong mundo. Ngayon, ang salitang Elohim sa Old Testament ay nangangahulugan ng singular siya ang meaning, pero ang form ay plural. Oo. Parang composite ba? Oo. Yung plural form na Elohim ay lumalabas na parang marami, Kasi bakit Elohim? Dapat Eloha or Eloy. Eloha. Kasi Eloha marami, iisa, Singular Bakit ang ginamit ng Diyos para sa kanyang sarili? Plural. So that indicates something. So that men can understand that in the future, God will reveal the Trinity. At yun na nga, nireveal na. At nireveal na niya na talagang may persona siya. Opo. So kaya ang kanyang, Grabe, ito ay isang napaka-complex na word, yung Elohim, na nakakapagtaka, na kung isasalin natin sa wikang Tagalog, gods. Opo. Pero sa kanila, hindi yun gods ang Patag iisa lang din. Isa lang. Sa Deuteronomy chapter 6 po, malinaw Verse 4. Kaya ang nandiyan is makikita natin na talagang ipinapahiwatig din ng Diyos na mayroong plurality sa person Opo. Yung Godhead, yung pagiging Diyos, yung kanyang nature ay makikita mo na bilang Diyos mayroon siyang 3 persona. Hindi manifestasyon lang na parang nagbago lang siya ng mode o ng kapahayagan, kundi talagang mayroon ng persona iba-iba, hindi iisang persona lang ang Diyos. Ngayon, tingnan natin doon sa Genesis 1:2. Naroon na rin ang Espiritu ng Diyos. Opo. So, bukod ang Diyos, bukod ang Espiritu ng Diyos. Elohim, pagdating naman diyan, ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw na ng tubig. So, mayroon ng persona na dalawa, Espiritu at ang Diyos. Diyos Ama,
Diyos Espiritu. Opo. Ngayon, tingnan natin sa verse 126, sa verse 26. Dito, marireveal na may kausap ang Diyos, no? May kausap. Sige po. Pakibasa. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa mga himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki, maliit. So, binanggit po niya dito yung Yan. atin, Okay. natin. May hint na eh, may hint. Makikita mo talagang tama yung mga pronouns eh. Dahil ang Elohim kasi is, ang understanding is plural, di ba? Pero one. Ngayon, dito, tama yung translation ng word na natin, atin, ating wangis. Patungkol sa kanyang sarili, sinasabi ng Diyos, ngayon, lilikhain natin. Bakit natin? May kasama ba siya? So dito may hint na ang Diyos eh, na in the future, He will reveal who are these two other persons of the Trinity. Sino ba yung kausap niya? Kasi ang Hebrew language is very talagang, ano siya eh, very definite eh. No, may very definite, talagang naroon na mismo. Sama-sama sa parang Greek din eh, no? Sa isang noun, naroon na yung plural form niya. Kasama na doon sa isang word. Ngayon, makikita natin na may kausap dito ang Diyos. May kausap siya. Kasi sabi niya, lilikhain natin. At yung kausap niya ay kasama niyang manlilikha. Natin eh. Kasi lilikhain natin. So may power din yun, kausap niya eh. Opo. Kasi isinasama niya sa paglikha. Lilikhain natin. Ibig sabihin, together we will create. Hindi niya sinabi, ngayon lilikhain ko. Mayroon po, Pastor, ganitong kaisipan eh. Sinasabi ng mga iba na hindi naniniwala na yan ay tungkol sa Trinity. Sabi, pwede naman na niya ako magsabi na halimbawa kausap kita. Ako lang gagawa. Sabihin ko, okay, gawin natin ngayon. Pero ako lang ang gagawa. Pero sabi po ng mga scholar, wala ang ganong lingwahe sa pangunawa ng mga ng mga Hudyo noon. Na ano daw? Na yung ganong wika na hindi sila nagsasalita ng gano'n na katulad ng wika natin na pwede tayo pong magsalita na kahit tayo lang ang gumagawa, pwedeng halimbawa ako, okay, gagawin natin ito ngayon, pero siya lang naman ang gumagawa. Sa atin pong lingwahe, di ba Pastor? Pwede nating sabihin na gano'n eh. Pero yung ganong lingwahe ay strange po ito, hindi po ito familiar doon sa mga sa mga Hebreo. Opo, sa mga Kasi nga very particular na sila Opo. sa isang word, may kasama na roong parsing, Yeah. meron na roong masculine, meron na doon na meron gender Opo, na, opo, tama. meron ng number, meron ng kung first person ba ang Opo. paggamit ng pronoun. Tama Ano. So dito sa ano na ito, ang ginamit talaga ay plural na Elohim, Plural pero one. Mhm. And natin consistent doon sa plural na kaisipan na mayroong marami na nag-uusap. Ngayon tingnan natin sa Genesis chapter 1 verse 3. Makikita natin kung sino sa John 1:1, makikita natin kung sino ang kasama ng Diyos diyan. Remember, yung Genesis chapter 1, wala pang tao lilikhain pa lang. So meaning wala pa sila Adan at Eva. At may nagsasabi na anghel daw ang kausap. Pero kung anghel ang kausap, magiging illogical dahil ang anghel ay hindi naman manlilika. Opo. Alipin lang eh. Yung bang alipin mo, pwede mong sabihan na, oy, halika. Magsama tayo, nagagawin natin ito. So yung alipin is utusan. So ang mga anghel ay alipin lang, sabi sa Hebreo, ono. Opo. No? Verse 4 and 5 and 6 na ang mga alipin ay hangin, ginawang hangin na lingkod ng Diyos. Hindi sila pwedeng hindi sila pwedeng kapantay ng Diyos na hindi sila pwedeng isali doon sa ginagawa ng Diyos. Ngayon, tingnan ninyo kung sino ang kasama ng Diyos. Sabi dyan sa verse 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Okay? And then, Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan ayan, may niya. tinutukoy dito na word, Yun pala salita. yun. No? Opo. Na yun ang kasama ng Diyos. Yun. Ngayon, yung word yan, sa wika ng Greek, yan ay representative, no? Hindi siya yung word na
word na literal word, na rema or ano. Mhm. Kung hindi, o logos lang. Yung logos ang meaning ng logos diyan is sa Greek thoughts Mhm. is a messenger of the one who talks or speaks. Mhm. Not the word per se of the one who speaks, but the representative of the one who speaks. Opo. Logos. Parang sa kanilang Diyos-Diyosan ay si Mercury, messenger ng Diyos. Mga Diyos-Diyosan nila. Logos. Kaya itong salita na to ay hindi yung salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Dahil remember, ang Diyos naman ay walang physical na anyo. Opo. Wala rin siyang bibig. Saan lalabas? Mhm. No? Walang lalabasan ng salita. Kundi, ang salita na yan ay isang persona at ang salita na yan ay representative ng Ama. Kaya representative kasi Diyos siya na siyang pumunta on behalf of the Father. Oo, tama po. Ngayon, ang sabi diyan ay walang nalikha. Lahat ng bagay, sabi niya, nilikha ang lahat ng bagay. Not only Adam and Eve, but everything. So, ibig sabihin, kasama na siya sa paglikha ng mundo. Kumbaga, lahat ng nilikha ng Diyos, kasama siya sa paglikha. Kasama Hindi pala. lang sa kay Adan at Eva. At hindi lang sa pagkatapos na paglikha na kay Adan at Eva, nung iba pang mga bagay, pagkatapos likhain ng mundo. Kumbaga, lahat na Lahat ng ng bagay. At wala daw, sabi niya, walang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Oo. So, siya yung agent ng Diyos Ama sa paglikha. Kung wala iyon, wala ang lilikha. Ngayon, tingnan natin sa verse 14 kung sino iyon na representative ng Ama dito sa lupa, na siya ay salita ng Diyos. Opo. Oo, Nakasama ng Diyos noon pa. At siya din ay Diyos, ang sabi ni John. malinaw po yung sabi dito. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Yan. So, nireveal na rito ni John. Sabi niya, yung salita na kamanlilikha ng Diyos Ama, Yung pala nakasama na noong pa ng Ama at Diyos din noong paman. Hindi siya tao, siya ay Diyos. At siya kamanlilikha ng Diyos. At walang anumang nalikha malibang sa pamamagitan ng salitang yan. At ang sabi, sino yung salita? Naging tao ang salita. Opo. Sino ang salita na naging tao? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Mhm. At nanirahan sa piling namin, sa piling ng mga alagad. Ang tinutukoy niya dyan, nanirahan siya sa piling naming mga alagad. At nakita namin mga alagad ang kwalhati, ang tunay na kanya, referring to the Mount of Transfiguration. Mhm. When the Lord Jesus Christ transfigured on the mountain, together with John, the beloved, and James and Peter. Kalwalhatian po. Ang sabi na doon ay yung kanyang Shekinah glory. Nakita nila, nagbagong anyo ang Panginoong Hesus kung ano yung kanyang anyo sa kaluwalhatian. Nagniningning na parang sikat ng araw. Yun yung tinutukoy diyan. Yan. Not only yung kanyang glorious presence, kung hindi, sabi niya siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan, even yung kanyang karakter. Nakita namin na talagang siya ay Diyos. Hindi lang sa kanyang karakter, hindi lang sa kanyang pagiging katotohanan, banal, walang kasinungalingan, puno ng kahabagan, kundi yung kanyang kaluwalhatian na hayag din sa amin. And most probably referring to that glorified body during the transfiguration, together with Elijah and Moses. Yeah. So makikita natin na si Jesus yung kausap eh. Kaya hindi pwedeng sabihin ni Soriano na phantom lang yung katawan eh. Dahil talagang siya'y nagkatawang tao. Hindi lang siya nag-anyong tao, kundi nagkatawang tao. Opo. Yung katawang iyon, talagang katawang tao yun. Hindi siya phantom o multo. Hindi siya espiritu lang na nagpapakita lang magic na kunyari tao siya at nangihipo kunyari. Pero ano yun, nagsisinungaling pala si Jesus nung siya nauhaw. Nagsisinungaling pala siya nung siya nagutom. Nung palang siya pinahihirapan, nag-aarti lang siya nasasaktan. Pero hindi totoo. So, maling katuruan yun. Mali po. Yung hindi tunay daw na katawan, yung katawan ni Jesus. Yan. Okay, may mga tanong yata. Jan 1. Oh, Si ano to? Si Jan Alvarez. Alvarez. Oh. pakibasa mo. Parang Pwede nating entertain. Parang plating yung kanyang ano eh. Bitin. Dito sa akin.
Sa'yo, tingnan mo. Anong sabi dyan? Sabi niya, may kita dyan. Yan, makikita natin. Nang pasimula siya ay birbo, parang inulit lang niya yung ano. Ano ulit din niya? Inulit. Okay. Ngayon, ang tanong ko ay ito, lalo na sa iyo, Lardy Sabon. Dito ba? kay Brother Tamilano. Meron bang mababasa na Hesukristo? At hindi kung mawala kang nabasang Hesukristo ay hindi na siya yung verbo. Ano? Ano daw? Tungkol sa bautismo uli. Tungkol sa bautismo. Kaya dito sa Juan 3:5, bakit napapunta na doon? Juan 3:5, hindi ko mawala kang nabasa, mate. Lardy Sabal na bautismo ay hindi na bautismo ang tinutukoy ng talata. Huwag kayong ganyan kung gumamit at umunawa ng talata sa Biblia. Hindi lahat ng katotohanan ay sa litera por litera ninyo kukuha. Oh. Okay. So, may sinsay iyan kasi nga, doon sa mga nakaraan nating video, no, tungkol naman sa bautismo, binabalik niya. Kasi maging si Kibuloy, pareho rin kay Soriano rin naman ang turo, na yung bautismo mayroon bearing sa salvation. So, si Kibuloy at saka si Soriano, magkaisa yan sa kanilang katuruan. Rather, hindi si Soriano, kundi yung Oneness Pentecostal. Kaya si Kibuloy ay mayroong katuruan na ang bautismo ay nagliligtas kasi ang Oneness Pentecostalism, in general, ay prerequisite yung baptism. Basta lahat ng Oneness. Ang kanilang pagiging born again ay nagaganap sa water baptism. Opo. Na pagka yung anointed na pastor o ministro o manggagawa ang nagbabautismo sa isang tao, ay automatic na magiging born again yung espiritu. Siya ay pananahanan ng espiritu at siya mababagong nilalang. Pero hindi yung tubig ang nagbabagong nilalang, kundi espiritu. At pinaliwanag na natin na ang bautismo, sabi doon sa John 3:5 na tinutukoy niya, sabi ni Nicodemo, ano ba ang aking dapat gawin upang ako ipanganak na muli? Ang sabi ng Panginoon, ang pinanganak sa laman ay laman nga. Ang pinanganak sa tubig ay tubig nga. Ang pinanganak sa espiritu, espiritu nga. Tapos dapat kayong ipanganak sa tubig at espiritu. Kapanganakan sa laman yung tubig na tinutukoy. Yun yung first verse. That is the birth in the flesh. According to the flesh. Yung kailangan may panubigan, lalabas ang tubig, mawawasak yung placenta, yung amniotic fluid lalabas sa placenta, at lalabas yung bata. Yun yung, sabi doon, laman. Opo. Ang laman ay laman nga. So, may tubig muna bago yung laman lalabas. Ngayon, kailangan ipanganak ka uli. Ang kapanganakan muli, ang dinidiinan doon, yung kapanganakan sa espiritu. Walang bautismo doon. Yun ay yung pagputok ng panubigan. Opo. Kasi flesh born in the flesh and born in the spirit. Opo. Ang binibigyan din doon, kailangan maipanganak na muli. Hindi ibig sabihin, pinanganak ka na sa tubig, anak ka na ng Diyos. Kasi yun ang katuruan ng mga Pariseo, katulad ni Nicodemo. Na pagka ikaw ay anak na ng isang Hudyo, anak ka na ng Diyos automatically dahil galing ka kay Abraham. So therefore, bakit mo pa ko sasabihin kailangan ipanganak na muli? Ay, anak na ko ng Diyos. Sa pamamagitan ng kapanganakang pisikal o laman, ng pagputok ng panubigan. At lumabas ako sa tiyan ng ina ko, ako'y anak na ng Diyos dahil si Abraham ang aming ama. John chapter 8. Yun ang context po nun. Yun ang context. Hindi yung context ay yung bautismo. Wala. Kasi doon sa kabuuan po ng chapter 3, wala nang binanggit na. Wala pong bautismo doon. Walang bautismo. Huwag nang ipilit kasi po. Oo, kaya sinasabi niya, wala daw naman doon. Kahit daw wala doon, di mo daw mababasa, letra por letra. Kasi nga, hindi nyo kasi mabasa, kaya pinipilit ninyong isingit yung spiritual na pananaw ninyo, yung inyong sariling pangunawa. Na yun ay bautismo, kahit na yun ay kapanganakan sa tubig at sa laman. Opo. Kasi mahalaga sa kanila po yung water baptism. Kasi gawa walang yun. Salvation. Opo, gawa yun kasama sa gawa yun. There is no salvation. Ang pinakaunang mabuting gawa, magpabautismo ka. Opo. At sa kay Soriano, mahalaga rin. Kasi kay Soriano, napakahalaga ng bautismo dahil dun nga, yun ay mabuting gawa naman, na umpisa ng mabuting gawa para ka maligtas. Kasi kung hindi ka nabautismuhan sa tunay na iglesia, ang iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan, yan yung pangalan. Pag hindi ka nabautismuhan sa pangalang iyon, hindi ka kabilang sa tunay na relihiyon na maliligtas dahil yung relihiyon lang yun ang mayroong kaligtasan dahil sila ang maayon sa mabubuting gawa. Opo. Pananatilihin nila iyon hanggang kamatayan. Napunta na naman tayo sa iba-ibang sali ng Biblia, no?
Wala namang problema yung salin. Ang may problema yung yung May inyong pangunawa. Kahit ibang salin ang gamitin mo, kung tama naman ang interpretasyon mo, hindi naman mamamali. Alin ba ang tamang salin para sa'yo? Scholar ka ba? Baka naman scholar, turuan mo naman po kami. Oo. Kami kasi ay hindi edukado Oo. Sa isa pa, mas paniniwalaan namin yung unanimously na pagkakasundo ng mga scholars na nagkakaisa sila sa turo ng bautismo na ang 3:5, John 3:5 ay hindi nagtuturo ng water baptism. No po? Yung mga scholar ng Biblia na nagtuturo na yun ay patungkol sa pagiging born again at hindi sa tubig, sa bautismo sa tubig, ay mas paniniwalaan namin kaysa sa iyo. At saka mas paniniwalaan namin yung iniisip ni Nicodemo. Opo. Nang iniisip ni Nicodemo, kailan pa ba akong ipanganak na muli? Anak na ako ng Diyos. Galing ako kay Abraham. Opo. Sabi na pa, yes, hindi ibig sabihin, pinanganak ka na sa tubig o sa laman. Ang pinak sa laman ay laman nga. Tubig. Pero hindi ibig sabihin, anak ka na ng Diyos. Opo. That's sa context Kahit wala yung mga Bible scholars, daanin mo sa tunay na yung kaisipan ng isang Pariseo, sila ay anak na ng Diyos. They don't need to be born again. Yun ang kaisipan talaga po. They don't need to be baptized to be born by God, but to be born of God, but to be born through in the flesh, through usual birth, na anak ka na ni Abraham pag anak ka na ng isang Israelita. Opo. Kasi sa kanila bilang nasyon ang kanilang pagiging anak ng Diyos. Lahat ng Israel anak ng Diyos. Opo. So yun ang context niya. Hindi porke hindi bautismado sa Israel hindi anak ng Diyos. Hindi yun. Ang kanilang pagiging anak ng Diyos hindi by baptism but by nationality. By birth. Tama po. Kaya ganun yung kaisipan ni Nicodemo. Tapos si Nicodemo, babaguhin mo ang iniisip ni Nicodemo. Wala namang alam si Nicodemo sa bautismo ni Soriano. Wala pa naman si Soriano noon. Wala pa rin si Manalo. Wala pa rin ang oneness. Iniisip niya na ako'y magpapabautismo kay Soriano. O kaya papabautismo ako kay Buloy para ako maligtas. Wala naman pa noon. So wag mong ipilit na yung iniisip ni Nicodemo na kanyang basis nung tanong niya, yun din yung inyong iniisip. Mali, magkaiba yun. Wala kayo roon, hindi kayo ang kausap doon ni Jesus. Paano mo nasabi na hindi ka tiwa-tiwala yung salin? Scholar Kahit pa sa Greek text, ganun pa rin. Wala namang pinagbago yun Kahit gawin mong Greek yung 3:5, ganun pa rin. Walang bautismo yun na yung bautismo ng relihiyon yun. Wala. Kala mo, Tubig. Ang pinanganak sa tubig. baka hindi. Tuturuan yata tayo ng Greek Pastor. Ano lang yan? Nagka-copy-paste lang yan. Okay, so balik tayo doon sa ating topic. Ang topic natin yung yung homo-ousios. Kasi tingnan natin kung sino talaga si medyo Jesus. lumalayo po tayo. Doon na tayo sa homo-ousios. Ano bang ibig sabihin ng homo-ousios? Na naging debate yan, no? Siguro mag-comment na lang ako dito ng bukod para hindi po magulo yung ating live. Kasi mababago yung ating Yeah. Ang Panginoong Hesus kasi tunay na Diyos at tunay na tao, no? Siya ay homo-ousios. Yes. He is one with nature, with God, the Father. He is of same substance, yun ang ibig sabihin. Homo-ousios. Homo, same. Dalawa po yan, Pastor. Hindi homosexual, Yung homo, same sex. So, ito naman, homo-ousios, same with nature. Substance. Yung ibig sabihin ng ousios ay substance or being. Ibig sabihin, homo-ousios, same substance with God the Father. So, yung pagiging Diyos ng Ama, yun din ang pagiging Diyos ng Panginoon. Hindi gaya ng turo ni Soriano, maliit lang na Diyos si Jesus. Hindi siya all-powerful, siya ay powerful lang. Greater ang Father sa kanya. Greater. Siya ay great lang, ang Ama, greater. Ngayon ay, nung 4th century, no, ika-4 na siglo, 300 to 400 AD, ay mayroon kasing katuruan na lumaganap sa iglesia. Gaya ng turo nila Arius. Yan na nga, doon nanggaling si Arius Kaya nga nagkaroon ng homo-ousios doctrine o yung paglilinaw sa ano ba ang katayuan ni Jesus bilang Diyos.
ay dahil doon sa katuruan ni Arius na si Kristo ay tao lang. Mhm. Mhm. Hindi siya Diyos. At siya ay nilikha lang. He is a created being of God. He is the yung firstborn of all creation. Yan pagkakaintindi nila, panganay si Jesus, sa nila lang, siya ang unang nilalang kasi panganay. Hindi nila alam ng ibig sabihin ng panganay, siya ang may-ari. Opo. Siya ang magmamana ng lahat. Ayaw nila ng ganoon. Ang gusto nila, sila ay, si Jesus ay tao lang, na panganay lang sa lahat ng tao. Nilikha unang nilikha Unang nilikha. sa lahat ng tao. Ngayon, isang bishop na ang pangalan nga, gaya ng sinabi mo, ay si Athanasius, no? Na siya nag-insist na si Jesus nga ay kapantay ng Ama bilang Diyos. At kung gaano ang Ama, siya rin ang anak bilang Diyos. At yun ay nasettled sa Council of Nicaea. And after that council ay tinreat na as heretical ang lahat Opo. ng mga katuruan tungkol sa persona at kalikasan ng Panginoon. Ang lahat ng magtuturo na si Jesus ay hindi Diyos ay anathema. Ibig sabihin, you are a cult, you can no longer be saved. Matindi nga ang pronouncement nila. No? Sabi, You cannot be saved. Opo, ang sabi po pastor doon sa Athanasian Creed, ang sino mang gusto maligtas, dapat itong paniwalaan. Yes, so Napakahalaga po pala. napakahalaga ng katuruan. Kaya nga itong ating tinatalakay is a very essential doctrine, major doctrine ng Christianity. Opo. Na pagka hindi ka naniwala na si Jesus ay Diyos, kapantay ng Ama bilang Diyos, Mhm. ay hindi ka maliligtas. Bakit? Eh, tinilikuran mo rin ang Ama. Mhm. Kasi Diyos sila, iisa na sa lahat ng layunin at sa lahat ng gawain. Pagkatapos hindi mo tatanggapin ang gawain ni Jesus. Opo. So, hindi mo rin tinatanggap ang gawain ng Ama ng pagliligtas. So therefore, there's no use of believing in God the Father when you deny the Son. Hindi, At yun nga yung tinalakay natin sa 1 John, no? walang kaligtasan. Na ang Antikristo ay yung ayaw maniwala na si Kristo ay nagkatawang tao. Mhm. Ibig sabihin, ayaw maniwala na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Katawang tao. Hindi naman sinabing ang Antikristo ay yung naniniwalang si Jesus ay Diyos. Kundi nagkatawang tao. Dahil malinaw sa Biblia na si Jesus mismo ang nagsabi, ako'y galing sa Diyos. At ako at ang Ama ay iisa. At bago pa si Abraham ay ako nga. Opo. At siya nga'y babatuhin ng mga Hudyo eh. Kasi nga, nagpapanggap siyang Diyos eh. Yun ang reason. Pero hindi niya sinabing, huwag niyo akong batuhin. Hindi naman ako nagpapanggap eh. Mhm. Hindi naman ako ako naman ay totoo tao lang. No? Nagkamali ako. Pwede sabihin niya yun. Hindi, pero pinangatawanan niya. Kahit siya babatuhin, hindi niya itinuwid. O, talagang ako'y Diyos eh. Anong gagawin niyo? Tanggapin niyo o hindi man, ako'y Diyos. So, Yung pastor maliit na Diyos, hindi rin. Pag naniniwala ka na si Kristo ay maliit na Diyos, hindi ka rin maliligtas. Kasi defective ang Savior mo. Kung ganun. Napakahalaga na maunawaan na si Kristo ay tunay na Diyos dahil may kinalaman talaga sa salvation. si Kristo po ay tunay na Diyos dahil kung hindi, ay hindi ka maligtas. Kasi ang Diyos lamang ang tagapagligtas. Tagapagligtas. Siya lang ang pwedeng magbayad ng utang ng tao sa Diyos Ama. Diyos din dapat ang magbabayad. Hindi pwedeng magbayad ang tao sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala, walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ang tao ay may hangganan. Okay. Kailangan, kung si Jesus ay tao lang, may hangganan. Gaya nagturo ng Iglesia ni Cristo eh. Si Jesus ay may hangganan. So, siya ay may pasimula. Kaya may hangganan siya. Kasi may pasimula siya eh. Hindi siya eternal. Opo. Immortal lang. In a sense, siya walang hanggan, but immortal being. Gaya natin na tayo wala ring hanggan kasi immortal tayo. But hindi siya eternal. Yun ang contention ng mga INC. Jesus Christ has a beginning and He is not eternal. The same with God the Father. Ngayon, eternal ang iyong babayaran eh. Eternal eh. All sins that we have committed is against or are against an eternal God. Therefore, the sacrifice should be also with eternal value. Kasi eternal ang value ng kasalanan natin. Hindi immortal lang na parang may Limited. pinag-umpisahan ang Diyos eh. Wala eh. So dahil ang pinagkasalahan mo ay walang simula, walang wakas, dapat ang babayad din, walang simula, walang wakas. Yes. Eh tayo may simula eh, so hindi tayo makakabayad. Dahil tayo may simula. Opo. Mayroon tayong limitasyon. So ang dapat magbayad ay kapantay ng Diyos sa kanyang homoousios nga. Yun ang napakahalagang doktrina na dapat nating tanggapin. Kung tayo ay ligtas,
ay isa sa mga kasangkapan na katuruan ng Diyos sa kanyang salita, whether you implicitly or explicitly accept it, is that, or you are fully aware of it or not, is the fact that you believe that Jesus is God and He is one with God and same essence and substance with God the Father. Therefore, He can fully pay for the price of every sin that we have committed against God. Tama po. Yan. Yan. Ay, shout out po kay Sir Randy. Nood po siya ngayon. Okay? So, Ngayon, tungkol doon sa malimit gamitin, mhm. yun ni Soriano, yung condescension sa pakibasa natin ang Philippians chapter 2, 5 hanggang 8. Pilipos chapter 5, 2 hanggang 8. Oo. 2 to 8 lang. Philippians chapter 2, 5 po ba? Hanggang 8? verse 5 hanggang 8. 5 to 8. Ay po dito. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos. Tama. At namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya ay maging tao, pinanganak na tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Yan, yun ang ano diyan is talagang malinaw na si Jesus Christ kapantay ng Diyos, binanggit diyan eh. Nasabi diyan, bagamat siya ay kapantay ng Diyos. So, siya ay Diyos dahil kapantay siya eh. Yan yung pinagbasihan din ng homoousios doctrine na He is the same with God in Kapantay po essence. Kapantay ng Diyos bilang In Diyos. essence. Kaya kahit taglay na ang kalikasan ng Diyos, lahat ng kalikasan ng Diyos nasa Kanya. Immutability, yung yung eternality, yung Kanyang all-powerful, pagiging omniscience, omnipresent, and omnipotent, nasa Kanya lahat. Pero anong sabi diyan? Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip. Sa halip, kusa niyang, yung condescension, Opo, condescension, ito. nag-condescend siya. Kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Opo. Sa ibang salin ay hinubad niya no, ang kanyang pagiging Diyos. Doon sa mga pilosopo, ay kung hinubad na, saan isinampay? Saan isinampay, ano? Pag sinabing hinubad, yun ay figure of speech. Hindi naman damit yung pagka-Diyos di ba? Kundi yun ay hindi kayang tanggalin. Kasi nga, pag sinabing ikaw ay Diyos, you cannot be ungod. You cannot become not God. Because you're already God. Kasi Diyos kayo, kontra yun na gawin mong hindi ka na Diyos. Kasi hindi mo kayang gawin na maging hindi Diyos. Dahil ikaw ay, ang tawag yun, essential attribute mo yan yung iyong pagiging Diyos Paano mo matatanggalin yan? Opo. In essence, ikaw yun, being yan Ontologically, ikaw yun. So you cannot change yourself. You cannot change who you are. May term po, Especially sa pagiging deity ng Diyos. Ano sabi mo term? may term po, Pastor, na ginagamit sila dito. Greek word din na yung kenosis ba yun? Kenosis theory. Emptying. Emptying or Emptying yun. Opo. Nilimitahan. Yun ay kenosis ay emptying himself. Opo. Yun yung sa word na English. He emptied himself o kanyang, yun nga yung hinubad. Yun yung kenosis. Nang ibig sabihin ng kenosis, he did not use. Yun. He did not use. Hindi niya ginamit. Hindi Yun niya po. ginamit. Tamang term pala. Hindi niya ginamit. Suot niya lang, pero Hindi niya ginamit. lahat ng karapatan na yon hindi niya ginamit. Hindi niya ginamit. Hindi niya inaring pwede niyang ipagyabang o kanyang gamitin laban sa tao o kung kanino man. Hindi niya ginamit. Yung Greek na yan ay galing nga sa Philippians 2:7. Emptied himself. Hindi niya ginamit. Taking the form of a servant. So, naging siya ay alipin. So, maliwanag po pala yung context Okay. Yun yung kinoo. Emptied himself. So, ngayon, hindi natin pwedeng sabihin na
Dahil si Jesus ay tao lang, dahil nagkatawang tao eh. Hindi siya tao lang. Oh. Mayroon siyang dating Naging kalagayan. tao lang. Mayroon siyang dating kalagayan. At ano yon? Malinaw naman, bagamat siya ay Diyos. Yun. Sa ibang salin nga, hindi lang kapantay. Sinabi directly na bagamat siya ay Diyos, dito kapantay lang. Pero yun din naman. Pero Opo. doon sa ibang salin ay bagamat siya ay Diyos, sinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Mhm. O hindi ginamit ang pagiging Diyos. At bagkos ay naging tao siya. Opo. He did not cease to be God and he did not become a lesser God. Yan ang sabi ng iba. Naging lesser na, naging tao. Hindi. Naging tao ng laser. Ang ginawa kasi ng Homo Ousios, ng incarnation is, Dinagdagan. Jesus added Yung human nature. humanity to his deity. He did not eliminate his deity. He did not disregard his deity. Hindi niya, kumbaga parang, hindi niya pinansin, kundi, talagang siya Diyos. Hindi niya kailangang Opo. i-deny. So, kundi, dinagdagan niya yung kanyang kalikasan ng pagiging tao. At yun ang miracle of all miracles, the same with his resurrection, Mhm. na hindi kayang ipaliwanag ng pahat na isip ng tao. Sabi nga ni R.C. Sproul, quotation niya, give me a man who can understand, give me a worm who can understand man, and I will give you a man who can understand God. Mhm. So gaya ng isang bulate na di kayang maunawaan ng tao, ay ganun din ang tao. Di niya kayang maunawaan ng Diyos. Totoo po. Tayo ay katulad lang Ng din lubusan. ng Ang atin lang nauunawaan sa Diyos ay yung kanyang revealed will. Yan. Kasi mayroong Revelation. 3 will kasi sa Biblia. decretive ba yan? Decretive, Decretive, permissive, and itong revealed. Mhm. Mayroon pang isa in between, yung tinatawag nila na yung will of disposition. Yung saloobin lang ng Diyos. Ako po. Na feelings ng Diyos na hindi ibig ng Diyos na mapahamak ang lahat. Sa loobin mo. Saloobin niya yon. Kung paano ang isang judge ay hindi niya ibig na patawan ng parusang kamatayan kahit sino, hindi naman siya killer eh. Pero kailangan dahil mayroong katarungan. Ay, So yung will of disposition, yung revealed will, yun yung ating nakikita na, yun yung ating naunawaan kasi na-revealed na sa Biblia. mhm. Kung hindi ipinasulat ng Biblia, ng Diyos sa Biblia ang kanyang katangian, ang kanyang kalooban, hindi natin mauunawaan yon. Kaya ang Diyos pa rin ang pinanggagalingan ng kaalaman, kahit na kaunti ng tao. Pero dahil nga siya ay may tinatawag na decretive will, dahil siya ay Diyos, hindi nga natin kayang maunawaan. Dahil siya ay malawak, na walang hanggan kanyang Infinite kaisipan. siya eh. Mayroon nang nakatakdang mangyari kahit na nagaganap pa lang sa atin, tapos na ang lahat. Mula noong walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ay kanya nang itinakda ang lahat ng mangyayari. Opo. At kanya na ring itinatag ang lahat ng kasangkapan para mangyari. Mhm. Opo. Di ba? Hindi lang niya itinakda ang mangyayari, lahat ng mga instrumentalities para maganap yung mangyayari ay kanya ring inilagay doon. Mhm. Kanya ring tinakda. Katakda po Kaya pati talaga. yung kasalanan na instrument para maging mamatay ang tao sa physical at sa spiritual, ay itinakda rin niya. Mhm. Pero yung instrumento rin para magkaroon muli ang tao ng kaugnayan sa Diyos, tinakda na rin. Magre-react po ang mga nasa Grace for All coalition yan. Opo. Grace for all. Grace for- Ang problema kasi sa Grace for all is, ganito yan eh. Ibig mo bang sabihin ay, alam na ng Diyos, nasasampalataya ka, kaya ka pinili. Oh. Tapos sasabihin mo na, pinipilit pa rin niyang papaniwalain yung alam naman niyang hindi sasampalataya. Paano yun? Kasi lahat ng tao, kanya daw ni-welcome eh. Mhm. Paano yun? That's contradictory, di ba? Kasi turo nila, alam naman ng Diyos kung sino ang maliligtas dahil kanya namang nakita na kung sino ang sasampalataya. Tama. Eh, pero Grace for all eh. Oh. Pero, pinipilit pa rin niyang pasampalatayanin yung alam niyang hindi rin sasampalataya dahil binibigay niya sa lahat. Parang contradicting mo yung... Di ba? Paano yun? Parang nabasag po yung sa post mo na. Di ba? Natatawa ko eh. Oo, nakaka-turete, no?
Sabi nga, torete ka na, litong-lito ka na eh. Sa kanila eh. Malilito ka talaga eh. Kasi grace for all eh. Dapat lahat daw maliligtas para sa lahat ng kaligtasan. Kaya nga, naligtas ka dahil alam niya na sa umpisa pa lang ay naporno ka na ikay sasampalataya. Pero ba't naman niya yung mga hindi sasampalataya, pipilitin pa rin. At patuloy na susuyuin. Di ba? Alam naman pala niya kung sino ang sasampalataya. So pagdating sa hindi sasampalataya ay yun yung tawag middle knowledge. Middle knowledge. At yun yung yung may isang theologian na nagpasok ng ganoon na may free will daw kasi. So malalaman lang ng Diyos, parang inalis ng Diyos ang kanyang kakayahang malaman yung tungkol doon sa presentasyon ng ebanghelyo. Di niya alam kung sino ang pipili at hindi. Malalaman lang niya pag pumili na. May middle knowledge. May tumigil yung kanyang walang hanggang kaalaman pagdating doon sa presentasyon ng ebanghelyo. My goodness. Kasi binibigyan niyang kalayaan eh. Kasi biruin mo ba naman kung alam niya na hindi sasampalataya, ba't naman niya sahanapin pa ang tao? So doon papasok iyon. So hindi pala. Molinism ang tawag. Molinism. Molinistio. Si Molina. Na hindi niya ma-reconcile na may freedom pa rin ang tao kahit na siya pinili. Paano siya sasampalataya? At paano naman siya tatanggirin kung siya pinili na? So may middle knowledge. Bukod pa po ba doon yung prevenient grace? Na... Bukod yun. Ang prevenient grace ay yung mga ginagawa ng Diyos prior to the preaching of the gospel. Parang external dealings of God na kanya nang pinipilit na anuhin ka na, parang ginugrong ka na eh. Kaya lang ayaw mo pa rin. Pinapalaki ka na. Kaiba talaga. Kakaiba. Tayo ay hindi prevenient grace but talagang irresistible. Irresistible po yung grace talaga. Hindi ka ginugrum lang. Talagang ikaw ay magiging Kristiyano. Kasi parang inihanda niya ang puso mo, pero kung ayaw mo naman, Parang ganun. ay hindi pa rin. Kasi nga, prevenient lang eh. Parang nasa iyo pa rin. Hindi siya irresistible grace. So sa kanila po, Pastor, ang tawag doon is decisional yung regeneration. Yes. Sapagkat ang tao ang nagdidesisyon. Yan, dito kay John Alvarez, ang regeneration tubig, yung bautismo. Sa kanila naman, ang regeneration, yung decision ko. Alangan naman, ako ay ma-regenerate ng ayaw ko. Di ba? Biro mo, isinilang ka sa laman, di mo nga ginusto. Ayaw mo, gumusto ka bang isilang ka ng nanay mo? Opo. At saka nung isinisilang ka ba, nakapagpagil ka ba? Ayaw ko. Ayaw kong lumabas. Kung lumabas, hindi ko gusto kong natili sa tiyan lang. Very contradictory uli. Hindi mo nga na kayang isilang ka ng ina mo, napigilan eh. Tapos pipigilan mo yung pagsilang sa Espiritu, na Diyos din lang ang gumagawa. Paano yun? Kung yung ang pagsilang mo sa laman, di mo napigilan. Supernatural pa kaya. Supernatural pa ang kaya mong pigilan. Yung isilang pa ang iyong Espiritu, buhayin, bigyan ng Kasi pag sinabing isinilang sa Espiritu, hindi naman patay ang Espiritu per se. Yung sinabi, kasi maling pagkaunawa doon sa dead in sin. Akala nila dahil ang tao ay totally depraved in sin, dead in sin, ay equally bad. Parang all people are equally bad, na parang mas mapare-pareho ang kasamaan. Parang equal yung seriousness ng evil. Hindi naman ganoon. Mayroon tao mas masama kaysa iba eh. At saka hindi po ibig sabihin na patay ang espiritu na parang literal na hindi nagpa-function, na wala kang espiritu kaya ka hindi makaintindi. But we have the spirit, we have our own spirit, but it lost its ability to understand God. Kaya pag sinabing binuhay sa espiritu, hindi ibig sabihin nagkaroon ka ng espiritu, kundi yung espiritu po na walang kakayahan, na maunawan ng Diyos, binigyan ng Diyos ng kakayahan. So God, the Holy Spirit, indwelt your spirit so that your spirit can be guided by the Holy Spirit to understand spiritual things. So without the Spirit of God, no one can understand the things of God. That's why we need first the indwelling of the Spirit. Ngayon, you cannot prevent the indwelling and you cannot dictate the day and hour where He wants to indwell. Kasi hindi na siya Diyos kung siya natatakdaan mo. Opo. Tama po. Kung ang may control ng panahon kung kailan ma-born again ay tao, di siya na ang may control ng kanyang eternal destiny. At ang Diyos ay susunod-sunod lang. Kailan kaya ako nito papayagan na ako'y makapasok sa Kanya? Kailan niya ako papayagan na ako'y
makapag-indwell sa kanya. Parang ganun po yun, Pastor. Ali-aligid yung Holy Spirit. Oh, di ba? Parang lilipad-lipad na ibon na naghahanap ng pagkakataon. Tapos magpapakabait siya para anyayahan mo. Yun. Wow, di ba? Talaga naman. Sasabihin mo pa, istorbo ka, tumabi-tabi ka nga dyan. You are the captain of your soul. Kaya nga sa Arminianism is yung katuruan na ikaw ang nagde-decide kung kailan ka maligtas, kung paano ka maligtas, at kung maliligtas ka. Ay ang katuruan na yan ay ikaw ang hari ng kaluluwa mo. Ikaw ang hari ng destiny mo. Ikaw ang hari ng pagpapasyat ng buhay mo. At ang Diyos ay nag-aabang na alipin lang. Kaya, Uutusan mo lang kung kailan. Panginoon, gusto ko na. oh, Ngayon na. Ay kung hindi ka ngayon magliligtas sa akin, bahala ka. Hindi mo ko maiiligtas bukas kasi ngayon ko gusto eh. Ngayon ko gustong magpakumbaba. bukas, may bayad na to. Diba? Bukas may bayad na to. Diba? Kung hindi mo ako bibigyan ng kotse, hindi ako tatanggap. Kaya ang nangyayari, conditional regeneration. Yun ang tawag, conditional regeneration. At saka decisional. Diba? Decision mo, condition mo, bago ka isilang na muli. Kasi nga nanggaling iyon sa irresistible kasi ang Diyos eh. Kayang pigilan eh. So ang Diyos ay limitado ang power. Hindi siya hindi siya omniscient, omnipresent, and omnipotent. Tayo po, Pastor, napunta na sa no? Sovereignty na naman ng Diyos. Sovereignty ng Diyos kasi, Grace for all. Tama po. May nagsabi. Grace for all coalition yun eh. Yes. Grace for FB group all. po yan, FB opo. group na hindi ine-extend yung grace sa mga Calvinist. Ang kinakalaban nila yung mga Calvinist. Kaya nalikha ang grace for all. Alam ko kwento niyan eh. Kasi lagi ako ini-invite. Ako rin po, hindi na Si Michael Carino. Sa mga Armenian yung yung ISOT, International School of Theology, dito sa may Novaliches, dito sa may Mindanao. Talaga? Yan, Armenian doon po siya yan. nag-graduate. Si Dr. Andrew Luzon ang isa sa mga board member ng ISOT. At yung mga diyan pumupunta sa ISOT, yung mga Armenian, yung mga liberal nandiyan. Yung mga lahat ay love lang tayo. Huwag tayong magturo ng ng doktrina. Love. Pag-ibig lang. 'Di ba? Problema is love without truth is hypocrisy. In truth without love. And truth without love is brutality naman. So, we don't want to be brutal. We want you to embrace the true teaching of the scriptures on salvation, that God is the one who saves. Regardless of whoever or whatever your decision may be. Ikaw talaga, whoever you are, kung pinili ka ng Diyos, babaguhin ka. Walang makakatanggi sa Diyos. Wala nga naman ang Diyos, hanap ng ililigtas araw-araw. Hanap. Tapos pag may nangangaral, punta siya doon. Tapos baka dito may tatanggap sa akin. Teka, sino kaya dito ang yun, tumaas ang kamay. Pinahintulutan na niya ako, di ba? Papunta na siya. Kaso biglang nagbago ang isip. Ay, kawawa naman ako. Sayang, paligtasan na sana niya. Pero sige, okay lang. Bukas, makalawa, baka magbago ng isip. Susunod-sunod ang Diyos na yon, di ba? Ang banal na Espiritu, aali-aligid doon sa tao. Kaya may prevenient grace. Inihahanda ng banal na Espiritu, mga kasangkapan, di ba, para baka sakali na siya ay makapasok sa taong yun. So, hindi man po nila tanggapin niya at magmukhang katawa-tawa para sa kanila. Pero yan yung by their standard, yan po yung yan yung ginalalabasan kasi, logic nung nila. Kaya yung altar call is a man-made doctrine, a man-made methodology made by by father ng modern revivalism, Charles G. Finney, Charles Grandison Finney. Si Charles Grandison Finney nung 1820s, early 1800s. Si Charles Grandison Finney ay naging member ng isang Baptist church na full-blooded. Parang reactionary yung nangyari. Na siya din na isang lawyer by profession. So, napapansin niya na parang ang mga Baptist na ito, yung kanyang church na dinadaluhan, ay parang hindi nag-evangelize. At totoo naman, na may mga katuruan nung unang panahon na yung hyper-Calvinism. Opo. Yung kahit di naman tayo mag-evangelize, lalapit na lang ang tao, Diyos naman ang nagliligtas. So, mali naman yon. Yun naman yung isang extreme. Extreme Calvinism. Kaya, ang nangyari, umalis siya roon at pumunta siya sa isang nagpa-mentor siya sa isang pastor. At pinractice nila yung tinatawag na
yung tent meetings sa labas ng church. So inilabas niya yung gawain sa mga tents at nag-invite sila ng mga non-believers. At syempre, para may sign sila kung sino yung kanilang ipapollow up, nag-imbento siya ng tinatawag na anxious bench. Anxious Yan. bench. So may mga benches sa unahan na kung sino yung gustong magpa-counsel, hindi pa talaga literal na nagpapatanggap, na taas ang kamay, hindi pa yon, na sabihin nyo ang salitang ito, tapos anak ka na ng Diyos, o ligtas ka na. Instant ba? Parang turok lang ng anti-tetano. Diba na Wala ka na hindi ka na matetetano uli no, pag naturuan ka na eh. So, yun ang ginagawa. So, anxious bench. Tapos may mga well-meaning si Charles G. Finney, well-meaning na gusto lang niya talaga na dalahin ng ebanghelyo sa tao. To the point na naging extreme naman, na siya na ngayon ang nagde-decide na ito ay naging Kristiyano na to. Kasi nadil ko na to eh. So, at doon nag-umpisa yung tinatawag natin na easy believism. Madali na ngayon na maging Kristiyano. Tumaas lang ang kamay. Oo, umupo ka lang sa bench, Kristiyano ka na, magpapayo ka, tapos pagka ikaw ay nagsisi, Kristiyano ka na, i-invite ka na. The problem is we don't know the real intent of the hearts of people based on externals. Tandaan natin, kahit sino, walang pwedeng makapanghusga kung ano ang tunay na kalagayan ng puso ng tao. Ayon lang sa nakikitang panlabas na pagkilos at pag-emote, pagpapakita ng emosyon. Kasi ang puso ay mandaraya sa lahat, ang sabi si Jeremiah. At sino ang makakataho sa mga pinaplano at iniisip nito? Wala. Maski yung mismong tao nadadaya siya ng kanyang sariling puso Tayo pa kaya ang hindi madaya? May mga taong akala mo, iiyak-iyak yan. Umiyak na. Lagi yan sa church. Tapos kung i-judge mo yung kanyang aksyon na talagang pag may nagpipreach, umiiyak pa, tapos talagang nagpapakita ng kagandahang loob, nagdo-donate. Lalo na pag nagdo-donate, aakalain ng mga pastor, Christian ito. So, yun ang problema. So, ginadjudge na ang pagiging Kristiyano based on externals. At hanggang sa dumating na sa puntong ito na yung mga revivalism nila Billy Sunday, especially ito na si Billy Graham. Yung mga Billy, yan ang nagpauso ng yung mga modern altar calls. Na sino ang gustong maligtas? Taas Diba? ang kamay. Pagkatapos ng kaunting-kaunti lang na panahon ng pangangaral ng ebanghelyo, papataisin ng kamay. Sino ang gustong maligtas? Tapos siyempre tataas ang kamay. Pero bago naman iyon, may mga pangako muna, yung mga usually, mga full gospel singers, yan. Meron muna pang emotional Mga emotional preachings, positive preaching, may magpapatotoo na ako'y maborn again. Ako po'y dati naglalakad lang po ako papunta sa church, papunta sa school. Ngayon po ako'y born again na. Yumaman po ako, nagkakotse na. Yumabang. Nagkakotse, nagkabahay, nagkalupa. Talagang iyakan ang tao. Siyempre, iisipin nila, sana ako rin. So yun, pag nagpatanggap, tatanggap. May gumaling sa sakit. Yun ang dahilan, maraming mga taong pumupunta sa iglesia pero hindi tunay na Kristiyano. Naroon lang sila for the sake of benefits, but not for the sake of serving God, not for the sake of loving God wholeheartedly and serving Him. So talagang ang kanila lang ay mga biyaya. Yun ang kanilang gustong makuha. Nagbibigay ng ikapo para may kapalit. Malaki nga naman ang bigay, malaki rin ang balik. Kasi what you sow, you reap. So the amount of the seeds that you sow will determine the amount that you will reap. Di ba? Kung mas marami ka nga namang itinanim, mas maraming aanihin. Yun ang problema sa iglesia ngayon. May tanong pa ba tayo? Sabi po ni Brother Tamil, sa MCGI po, nagkatawang tao lang si Jesus, kaya hindi tao. Tama. At saka yung salitang nagkatawang tao sa kanila ay nagkunwaring tao lang, nagkunwang tao. Yung katawan na yun, kunwari lang din. Allergic po kasi sila dun sa tao talaga kasi yun ang turo ng INC. Nilalabanan nila ang katuruan ng INC. Sabi naman po ni Skia, kumbaga Pas Ramil, hindi tinake advantage ni Lord yung pagka-Diyos niya. No. Sa tunay na Hindi take katuruan advantage. ay
Bakit? Paano magti-take advantage ang Diyos? Wala namang masamang motibo ang Diyos eh. Oo. Ganito yon, kung ang Diyos ay Diyos, kahit anong gawin niya sa atin, wala tayong reklamo. Oo. Yan yun. Kahit patayin ka ngayon, karapat-dapat ka lang patayin. Mhm. Kahit nga ngayon, gunawin ng Diyos ang mundo, bakit may makakareklamo ba sa Diyos? Opo. Na bakit mo ginuna ang mundo? Siyang may likha nito eh. Ikaw na lang, kahit tao ka lang. So, mayroon kang project na ginawa. Tapos, ayaw mo na sa project na yan. May karapatan kang... May karapatan kang sunugin yun, i-destroy yun. Ba't naman alipin ka ng project mo? Mhm. At yun ang magdidictate na ng gagawin. Tama po. Di ba? Kaya si Lord ang may desisyon talaga. Sovereign control. So hindi po tinitake advantage. At di kailanman magti-take advantage ang Diyos dahil wala sa kanyang vocabulary yon, dahil siya talaga ang may upper hand. He is already has the advantage. So he cannot take advantage. Because he will not allow any creature to be free on his own. Na parang malaya ka na walang Diyos. Hindi, may Diyos ka pa rin, kaya lang ayaw mo lang sa Diyos. Yun ang freedom ng tao eh, yung ayaw lang niyang tanggapin ang paghahari ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin ay makakalusot siya sa Diyos. Isang araw yuyuko siya at luluhod siya sa harapan ng Diyos at magmamakaawa siya. Paano po kung nasa impyerno Kaso na? tapos na ang lahat. Opo. Wala na. So wala nang pag-asa pa pag nasa impyerno na. Okay? Kung wala na, siguro magpaalam muna tayo. Sige po. At sa susunod, pwede po kayo mag-suggest ng aming tatalakayin, no? Sa atin pong mga comments para next week ay meron kaming bagong maihanda na angkop sa inyong kagustuhan. Opo. No? Pwede nyo kaming i-take advantage. Opo. Okay lang po sa amin yun. Mm. Ayan. So, maraming salamat po, Pastor Mel. Nandito po tayo. Salamat, Nandito Sir po. Derek. At babalik po kami muli sa Tuesday. At dito po ang The Narrow Gate Ministry. We are We are the Cult Busters. God bless you all and good night.